Ngayong araw sa Voltes 5 Legacy mga dagano, sobrang ganda rin naman talaga ng ipinakita ng Voltes 5 Legacy ngayong araw mga daga. At dito nga, marami din tayong napanood na katulad din na ginawa sa anime, no? At dito nga rin mga dagano, makikita rin natin na nagkita na nga itong sila Steve at si Rotgar. So mga dagano, bago natin sabihin yung dalawang pointers natin, no? Dalawang pointers lang naman, konti lang yun, no? Napakaikli lang ng pointers natin ngayong araw kasi nga napansin din natin na inubos lang talaga itong kwento ng Voltes 5 Legacy ngayong araw sa mga flashback at sa mga naalala nila. Kaya flashback nga, no? Flashback. Kaya naman mga daga, balikan natin yung kahapon, no? Magbibigay lang ako ng mga konting sinabi ng mga commentator natin doon sa video kahapon. Isa na dyan mga daga, kung iisipin natin, yung tank build ni Voltes 5, no? Doon nga mga daga, 'di ba sinabi ko sa inyo na hindi ako sure kung may ganon doon sa Voltes 5. At tama nga kayo mga daga, no, na wala nga ganon sa Voltes 5 anime. Kasi nga nasa laruan siya. Tama. Ano? At doon ko nga yun naalala mga daga. Katulad din ng Daimos, no? Tingin ko nga rin, no, may nag-comment din sa ibaba no, na baka ito rin yung foreshadowing na tinatawag para sa Daimos, no? Na ibig sabihin, kaya nga nilang gawin itong nakahiga na robot. Pwede, daga, di ba? Pwede. At doon nga rin natin makikita, daga, na siguro nga, ito yung sinasabi ni Direk, no? Yung director ng Voltes 5 Legacy na sorpresa nila. Hindi ko alam daga kasi alam ko, narinig ko yun na may nagsabi nga no na meron silang sorpresa para sa mga manonood. At tingin ko ito yun, no? Ako kasi ang iniisip ko kasi dun sa sorpresa meron nga twist, di ba? Pero mukhang walang twist na mangyayari daga dahil malapit na talaga no? 2 days na lang, di ba? Pagkatapos nitong review natin. So wala pa rin tayong nakikita na parang binago. Yung parang 360 nga, sabi nga nila no, yung 360 twist. Wala pa rin yun, no? Hindi pa rin nakikita yun. Sabi nga rin ng iba mga daga, 180 lang daw, no? 180 lang daw na twist kasi hindi naman daw 360, kung 360 daw babalik. Totoo naman. Pero mga daga, wala pa rin tayong nakikitang twist, no? Sana nga sa bandang dulo meron. Meron din mga nagsabi, no, patungkol dun sa mga planeta na sinabi ni Zambujil, no, yung katulad ng Brahmin, yung Sipir. Dito mga daga, sinasabi ko nga rin na parang foreshadowing talaga na itong mga planetang ito binabanggit na para dun sa mga susunod na palabas na gagawin ng GMA. Hindi lang natin sure kung kailan ba mangyayari itong mga palabas na to, di ba mga daga? At meron pa mga daga, no, yung mga aircraft ng planetang Pilipinas. Nakakapagtaka nga nadala ng Camp Big Falcon o ng Solar Falcon ito doon sa Busan, di ba mga daga? No? Mapapansin natin yun, yung mga lumilipad nilang sasakyan, di ba? At doon nga nakipaglaban yun, kalaban ng mga flying saucer ng Busan. Nakakapagtaka nga talaga mga daga, no? Kasi maski ako napaisip ako paano nga nila nadala? O meron na talaga doon? Siguro nagdala sila? Isipin na lang natin na parang ganun, nagdala sila. Pero mapapaisip ka rin talaga mga daga. So tama nga rin yung mga comment nila. Kumbaga may pinagbasehan din talaga. So yun mga daga, ano sa tingin nyo? Tama ba yung mga kinoment ng commentator natin sa baba? I-comment nyo nga rin kung may napansin rin kayo kahapon. Anong gamit ba ang pwede nating dalhin para dalhin yung mga maliliit na bagay? Mga bagay na madalas natin makalimutan. Mga bagay na minsan importante talaga sa atin. Tulad ng susi, ID, USB at cellphone. Lalo na ngayong hindi pa rin natin masasabing safe na tayo sa pandemic na dumaan. Di ba kailangan din natin ng alcohol spray? At sabi nga ng iba, coin purse. Importante din ng coin purse. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo nang dalhin yan, pero with style? Pinapakilala ko sa'yo, Lanyards by Mousetrap Clothing Line. Pero daga, alam ko sasabihin mo, pwede ko namang ipasok sa bag. Bakit sa lanyard pa? Teka, ibahin mo ang lanyard na to. Bukod sa matibay, maganda ang pagkakagawa, ako ang nag-design ng lanyard na to. At para sa akin, hindi ito ordinaryong lanyard. Dahil dito nakalagay ang logo kung saan tayo nagkakilala. Dito nakaukit kung saan lahat nagsimula, at ito ang magpapatunay na hindi lang tayo pinagtagpo-tagpo kundi pinagsama-sama din tayo sa iisang hilig natin. Isa na lang sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, hindi lang ang lanyard na ito ang pahalagahan mo, kundi ang mga panahong nagkausap tayong lahat at ang mga usapang na ibalik ka sa pagkabata mo. Daga, tandaan mo, hindi sa presyo magkakatalo,
kundi sa sentimental na halaga sa atin ng bagay na to. So puntahan naman natin mga daga itong pointers natin. Una sa lahat dyan yung pagkikita nga nila Steve at ni Rotgar dito. No? Dito mga daga makikita natin na sobrang saya. Ako as a viewer, sobrang saya ko na nagkita na sila, na wala nang nakapigil, no? Nagyakapan na nga itong mag-ama. Kasi mga daga, ilang beses din nating napanood na muntika na talaga silang magyakap at muntika na talaga silang magkita, magkapanaod, dikit, no? Hindi napipigilan yung dati. Pero ngayon mga daga, ito na nga, no? Talagang todo na to. Dito mga daga, wala naman tayong masyadong sasabihin dito. Siguro sasabihin ko na lang yung mga naramdaman ko dito sa sinato, no? Dito natuwa talaga ako ng sobra. Sinabi ko na nga yan, natuwa ako ng sobra at nararamdaman ko na talaga daga na malapit na talagang magtapos itong Voltes 5 Legacy. Habang pinapanood ko itong pagyayakapan nitong mga mag-ama, no, naiisip ko parang nalulungkot naman ako as a reviewer nitong Voltes 5 Legacy, no, as a content creator dito patungkol sa Voltes 5 Legacy. Nalulungkot ako na patapos na yung mahabang panahon na inantay natin. Ulit-ulit ko yan sinasabi mga daga kasi nga sobrang parang napakabilis lang Sobrang bilis lang ng mga nangyari sa loob ng 4 na buwan or 3 months, no? Ang tagal din nating inintay yung pagtatapos, pero ngayon nasa pagtatapos na tayo, parang pakiramdam natin napakaikli lang nung 3 buwan o 4 na buwan na yun. Grabe, no? Sobrang grabe. Kaya dito mga daga, sobrang saya ko rin. Malapit na itong pagtatapos ng Voltes 5 Legacy at malapit na makamtan ng planetang Pilipinas at ng Busan ang tunay na kapayapaan. Grabe yun, no? Sunod naman natin puntahan mga daga yung pointers nung Diyos ng Digmaan. Dito mga daga, exciting na part to, no? Itong Diyos ng Digmaan. Kasi nga dito magagamit nga ito ni Zardos. Alam na natin yan. Huwag na natin no, itago kahit sa mga bagong viewers, no? Meron na nakapagkwento sa kanila yan kasi patapos na Malamang sa malamang yung mga mahilig magkwento talaga na nakapanood na nito kinuwento na sa kanila yan. Lalo na yung mga tatay nila o kaya yung mga kasama nila sa pamilya nila, no? Dito mga daga, napakarami, no? Napakarami kong naisip talaga dito. Grabe yung sinabi ni Zardos dito mga daga, kung naaalala nyo, no? Kung napakinggan nyo dito. Sabi niya nung nakatayo siya dito mga daga, nakatingin siya dito sa Diyos ng Digmaan, no? Sinasabi niya dito na lahat daw ibinigay niya para kay Zambujil, no? Yung pamahalaan niya at dito sa planetang Busan. Lahat ibinigay niya pero hindi pa rin, no? Tinangka pa rin siyang paslangin o traidorin nitong ni Zambujil. So grabe yun mga daga, talagang pinapakita dito talagang malinaw na sinasabi, no, kung ano yung kwento o yung sinasabi talaga ng palabas na to, na kung sino pa yung mga dapat natutulong sa'yo, sila pa talaga yung magbabagsak sa'yo. So grabe talaga to mga daga, no? Iba yung pakiramdam ko dito, talagang parang na-move ako dito para akong tinulak dito, kinalabit o tinapik yung balikat ko rito mga daga, no? So sobrang grabe to, at ang pinakinaabangan ko na lang dito mga daga, etong Diyos ng Digmaan mabuhay na, no? Kumbaga mapagalaw na nag-iisang Prinsipe Zardos, di ba? At nang maglaban na sila para makita na natin kung ano nga ba yung twist na sinasabi, kung may twist nga bang mangyayari o wala, di ba? Nandun lang naman yan. Kasi sayang lang talaga. Ako nasasayangan ako kung wala silang gagawin twist. Kasi mas maganda kung may twist talaga. As in, magugulat tayong lahat mga daga, no? So ayun mga daga, tingin ko hanggang dito na lang to dahil wala naman talaga akong masabi dito at alam ko na kayong mga viewers napanood nyo na talaga to, no? Halos kaparehas lang din naman talaga Masyadong maikli lang itong kwento ng Voltes 5 Legacy ngayong araw kasi puro pinunta lang talaga tayo sa flashback. So ayun mga daga, anong masasabi nyo sa episode natin ngayong araw? I-comment yan sa baba. And syempre mga daga, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe kung gusto nyo lang naman, di ba? Subscribe nyo na. At sa mga gusto pang umorder ng MTCL lanyard natin mga daga, available pa rin yan. Yung link nasa description, okay? So paano ba yan mga daga? Kita-kita tayo ulit bukas. Last 2 days na lang mga daga. Grabe. Peace!